Hindi sasabihin ito ng iyong doktor. Tuwing umaga, milyon-milyong tao ang umiinom ng kape upang gisingin ang kanilang isip, palakasin ang kanilang enerhiya, at simulan ang kanilang araw. Ngunit paano kung ang pagdaragdag ng isang simpleng pampalasa mula sa kusina sa iyong kape ay maaaring ganap na magbago sa paraan ng pagtugon ng iyong katawan? Pinag-uusapan natin ang turmeric o luyang dilaw. Sa loob ng maraming siglo, ginagamit ang turmeric sa mga tradisyonal na paraan ng pangangalaga sa kalusugan sa iba't ibang bahagi ng Asya. Sa kasalukuyan, maraming tao ang naghahalo nito direkta sa kanilang kape tuwing umaga at sinasabing nakakaranas sila ng nakakagulat na mga epekto sa loob lamang ng 30 minuto. May ilan na nagsasabing mas nagiging malinaw ang kanilang pag-isip. May iba naman na nakakapansing mas maayos ang kanilang panunaw. At marami ang nagsasabing nakakaranas sila ng mas matatag na enerhiya nang walang bigla ang pagbagsak ng lakas na karaniwang dulot ng kape lamang. Ngunit may katotohanan ba sa mga pahayag na ito? Anong ba talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag nagsama ang turmeric at kape? At higit sa lahat, dapat ba itong gawing araw-araw na gawain ng mga senior na edad 60 pataas? Manatili hanggang sa dulo dahil tatalakayin natin ng detalyado kung ano ang nangyayari sa unang 30 minuto pagkatapos uminom ng turmeric coffee, ang mga nakakagulat na benepisyong pinag-aralan ng mga mananaliksik, ang mga karaniwang pagkakamaling ginagawa ng maraming tao, at kung sino-sino ang dapat umiwas sa kombinasyong ito. Bago tayo magsimula, sabihin sa amin sa comments. Saang bansa ka nanonood ngayon? Gustong-gusto naming makita ang mga manonood mula sa iba't ibang panig ng mundo. At kung interesado ka sa mga simpleng payo para sa kalusugan, mga tip para sa malusog na pagtanda, at natural na impormasyon tungkol sa wellness, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-on ang notifications, at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ngayon, simulan na natin. Hindi sasabihin ito ng iyong doktor, ngunit ang unang 30 minuto pagkatapos uminom ng turmeric coffee ay maaaring ang pinakakawili-wiling bahagi ng buong karanasan. Dito nagsisimulang tumugon ang iyong katawan sa dalawang makapangyarihang sangkap ng sabay, ang caffeine mula sa kape at ang curcumin na matatagpuan sa turmeric. Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto naming malaman kung saan ka nanonood ngayon. Nanood ka ba mula sa Pilipinas, Estados Unidos, Canada, Australia, United Kingdom, o sa ibang bahagi ng mundo? Ilagay ang iyong bansa sa comment section sa ibaba. Sinusubukan naming basahin ang pinakamaraming komento hanggat maaari, at palaging nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At kung nag-enjoy ka sa video na ito, maglaan ng sandali para mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at ibahagi ang video sa isang kaibigan o kapamilya na umiinom ng kape araw-araw. Malaking tulong ito sa paglago ng aming channel at nagbibigay daan sa amin na magpatuloy sa pagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan pagkatapos ng unang higop. Ang unang ilang minuto. Isipin mong umaga na. Katatapos mo lamang maghanda ng isang bagong timplang kape at nilagyan ito ng kaunting turmeric. Ininom mo ang unang higop. Sa una, wala kang mapapansing dramatikong pagbabago. Walang paputok. Walang agarang transformasyon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, agad nang sinisimulan ng iyong katawan na iproseso ang iyong ininom. Habang pumapasok ang mainit na inumin sa iyong tiyan, nagsisimulang tunawin ng iyong digestive system ang mga sangkap na matatagpuan sa kape at turmeric. Ang kape ay naglalaman ng daan-daang natural na compounds, ngunit ang caffeine ang pangunahing sangkap na pinakakilala ng karamihan. Samantala, ang turmeric ay naglalaman ng curcumin, isang natural na substance na matagal nang pinag-aralan ng mga mananaliksik. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagsisimula ng masipsip ng iyong digestive tract ang mga sangkap na ito at ihanda ang mga ito para maipamahagi sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tahimik at otomatikong nangyayari ang prosesong ito. Hindi mo ito nararamdaman. Hindi mo ito napapansin. Ngunit abala na ang iyong katawan sa pagtatrabaho. Para sa maraming tao, ito ang sandaling nagsisimula ang pananabik. Hinihintay nila ang pamilyar na epekto ng kape.
Ang pagiging alerto. Ang paggising ng diwa. Ang dagdag na sigla sa pag-iisip. At maaaring mas malapit na ang mga epektong iyon kaysa sa inaakala nila. Nagsisimulang tumaas ang enerhiya. Isa sa mga unang epekto na kadalasang napapansin ay nagmumula sa caffeine. Habang pumapasok ang caffeine sa iyong daluyan ng dugo, naglalakbay ito patungo sa iyong utak. Doon, nakikipag-ugnayan ito sa isang kemikal na tinatawag na adenosine. Sa buong araw, natural na naiipon ang adenosine sa utak at nakakatulong ito sa pakiramdam ng pagkapagod. Habang mas maraming adenosine ang naiipon, mas inaantok ka. Pansamantalang hinaharangan ng caffeine ang ilan sa mga signal na ito. Dahil dito, maraming tao ang nakakaranas ng mas mataas na alertness at mas mababang pakiramdam ng pagod. Hindi ibig sabihin nito na biglang lumilikha ang katawan ng bagong enerhiya. Sa halip, nagiging hindi gaanong kapansin-pansin ang pakiramdam ng pagkapagod. Para sa maraming umiinom ng kape, nagsisimula itong maramdaman sa loob ng 15 hanggang 30 minuto. Unti-unting nawawala ang antok sa umaga. Mas madaling mag-focus sa mga gawain. Mas malinaw ang pag-iisip. At nawawala ang pagnanais na bumalik sa kama. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling isa ang kape sa pinakapopular na inumin sa buong mundo. Ngunit kapag nilagyan ito ng turmeric, may ilang tao na nagsasabing iba ang kanilang nararamdaman. At dito nagiging mas kawili-wili ang usapan. Sinisimulan ng turmeric ang paglalakbay nito. Habang nakukuha ng caffeine ang karamihan sa atensyon, tahimik namang gumagalaw ang turmeric sa loob ng iyong digestive system. Ang pinakapinag-aralang sangkap sa turmeric ay ang curcumin. Ang curcumin ang nagbibigay ng matingkad na dilaw na kulay ng turmeric at siyang dahilan kung bakit malaki ang interes ng siyensya sa sinaunang pampalasang ito. Isa sa mga hamon sa curcumin ay hindi ito madaling masipsip ng katawan kapag mag-isa lamang. Kaya naman maraming recipe ng turmeric ang may kasamang kaunting black pepper. Ang black pepper ay naglalaman ng natural na compound na tinatawag na piperine na maaaring makatulong upang mapataas ang pagsipsip ng curcumin. Ito ang dahilan kung bakit madalas mong marinig ang rekomendasyong pagsamahin ang turmeric at black pepper. Kung walang black pepper, malaking bahagi ng curcumin ang maaaring dumaan lamang sa digestive system nang hindi lubos na nagagamit ng katawan. Gayunpaman, kahit mapabuti ang pagsipsip nito, hindi pa rin instant miracle ingredient ang turmeric. Karaniwan, ang mga epekto nito ay banayad at unti-unti. Maraming tao ang umaasa ng malaking pagbabago matapos ang isang tasa lamang. Ngunit kadalasan, hindi ganoon gumagana ang katawan. Sa halip, nagiging bahagi ang turmeric ng mas malawak na healthy lifestyle na maaaring makatulong sa pangkalahatang kalusugan kapag isinama sa mabubuting gawi. Bakit sinasabi ng iba na iba ang enerhiyang nararamdaman nila? Dito nagiging mausisa ang maraming umiinom ng turmeric coffee. May ilan na nagsasabing mas smooth ang enerhiyang nararamdaman nila kumpara sa karaniwang kape. Sa halip na sobrang hyper o makaranas ng panginginig, inilalarawan nila ito bilang pagiging alerto ngunit kalmado. Mahalagang tandaan na magkakaiba ang karanasan ng bawat tao. Ang napapansin ng isa ay maaaring hindi maranasan ng iba. Ang edad, timbang, pagiging sensitibo sa caffeine, iniinom na gamot, kalidad ng tulog, at pangkalahatang kalusugan ay maaaring makaapekto sa reaksyon ng katawan. Ngunit maraming tagahanga ng turmeric coffee ang naniniwalang nagbibigay ito ng mas balanseng karanasan. Kung ito man ay dahil sa turmeric mismo, sa inaasahan ng isip o kombinasyon ng iba't ibang salik, patuloy pa rin itong pinag-aaralan. Ang mahalagang punto ay maraming regular na umiinom nito ang mas gusto ang pakiramdam na ibinibigay nito kumpara sa kape lamang. Para sa ilan, malaki ang pagkakaiba. Para naman sa iba, halos hindi ito mapansin. Nagsisimulang tumugon ang iyong digestive system. Isa pang bahagi kung saan may mga taong nakakapansin ng pagbabago ay ang panunaw. Kilala ang kape sa kakayahan nitong pasiglahin ang digestive activity. Sa katunayan, maraming tao ang umaasa sa kanilang kape sa umaga upang makatulong sa regular na pagdumi. Ang turmeric naman ay matagal nang ginagamit sa iba't ibang kultura bilang bahagi ng mga tradisyonal na paraan ng pagsuporta sa digestive wellness.
Habang sabay na pumapasok sa digestive system ang dalawang sangkap na ito, may ilang tao na nagsasabing mas magaan ang kanilang pakiramdam pagkatapos kumain. May iba namang nagsasabing mas kaunti ang bloating o kabag. Muli, magkakaiba ang karanasang ito sa bawat tao. May mga taong walang problema sa kape. Mayroon ding masensitibo ang tiyan. Hindi otomatikong malulutas ng turmeric ang lahat ng digestive issues. Ngunit maraming tao ang nasisiyahan sa kombinasyong ito at nakikitang mas magaan ito sa kanilang tiyan kumpara sa kape lamang. Maaaring ito ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na sumisikat ang turmeric coffee, lalo na sa mga nakatatandang naghahanap ng simpleng paraan upang suportahan ang kanilang pang-araw-araw na kalusugan. Ang ika-negatibo 30 minutong marka. Ngayon, narito na tayo sa bahagi na pinaka-inaabangan ng marami. Humigit kumulang 30 minuto matapos uminom ng turmeric coffee, maraming tao ang nagsasabing ganap na silang gising. Mas matalas ang kanilang pag-isip. Mas mataas ang kanilang enerhiya. At nawawala na ang kabagalan at antok sa umaga. Pakiramdam nila ay handa na silang harapin ang buong araw. Ito ang sandaling nagtutulak sa marami na ipagpatuloy ang kanilang nakagawian. Hindi dahil naniniwala silang ito ay isang himalang lunas. Hindi dahil isa itong mahiwagang inuming pangkalusugan. Kundi dahil gusto nila ang pakiramdam na naidudulot nito sa kanilang umaga. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang mga epektong tinalakay natin hanggang ngayon ay simula pa lamang. Ang unang 30 minuto ay panandaliang karanasan lamang. Ang tunay na dahilan kung bakit maraming tao ang patuloy na umiinom ng turmeric coffee ay hindi dahil sa nangyayari pagkatapos ng isang tasa, kundi dahil sa mga benepisyong inaasahan nilang maranasan matapos ang mga linggo at buwan ng tuloy-tuloy na pag-inom. At iyan mismo ang ating susunod na tatalakayin. Sa susunod na bahagi, matutuklasan mo ang mga nakakagulat na pangmatagalang benepisyong sinasabing nararanasan ng maraming umiinom ng turmeric coffee, kabilang ang mas matatag na enerhiya, suporta sa malusog na pagtanda, mas magandang paggalaw ng katawan, at kung bakit patuloy na pinag-aralan ng mga siyentipiko ang kahanga-hangang katangian ng turmeric. Hindi mo gugustuhing palampasin yon. Ang mga nakakagulat na benepisyong iniulat ng mga taong ginawang araw-araw na gawain ang pag-inom ng turmeric coffee. Sa ngayon, napag-usapan na natin kung ano ang nangyayari sa unang 30 minuto matapos uminom ng turmeric coffee. Ngunit para sa maraming tao, hindi iyon ang pangunahing dahilan kung bakit nila ipinagpapatuloy ang ugaling ito araw-araw. Ang tunay na interes ay nagsisimula kapag naging bahagi na ng pang-araw-araw na rutina ang turmeric coffee. Ngayon, bago tayo magpatuloy, mahalagang tandaan ang isang bagay. Ang turmeric coffee ay hindi himalang lunas. Hindi nito maibabalik ang kabataan sa isang gabi lamang. Hindi nito mabubura ng mahiwaga ang mga taon ng hindi malusog na pamumuhay. At tiyak na hindi ito kapalit ng wastong pangangalagang medikal, tamang nutrisyon, ehersisyo, o sapat na tulog. Gayunpaman, maraming tao na regular na umiinom ng turmeric coffee ang nagsasabing may mga benepisyong nararanasan sila na nagtutulak sa kanilang kumuha pa ng isa pang tasa. Tingnan natin ang ilan sa mga pinakakaraniwang dahilan. Mas matatag na enerhiya sa buong araw. Isa sa pinakamalaking reklamo ng mga umiinom ng regular na kape ay ang tinatawag na energy crash. Alam mo kung ano ang tinutukoy natin? Iinom ka ng kape sa umaga. Sa loob ng ilang oras, pakiramdam mo ay puno ka ng enerhiya. Gising na gising ang iyong isip. Madali mong natatapos ang iyong mga gawain. Ngunit pagkalipas ng ilang oras, tila nawawala ang siglang iyon. Bigla kang naghahanap ng isa pang tasa ng kape. O kaya naman ay matamis na pagkain. O baka nakakaramdam ka na naman ng antok at hirap mag-concentrate. Napakakaraniwan ng siklong ito. Maraming tao ang umaasa sa maraming tasa ng kape sa buong araw upang manatiling alerto. Kapansin-pansin, may ilang umiinom ng turmeric coffee na nagsasabing mas matatag ang kanilang enerhiya. Sa halip na matinding pagtaas at biglang pagbaba ng sigla, inilalarawan nila ito bilang mas banayad at mas tuloy-tuloy na enerhiya. Sinasabi nilang mas matagal silang produktibo nang hindi kinakailangang maghanap ng panibagong caffeine boost. Ngayon, tuluyan bang inaalis ng turmeric ang caffeine crash? Hindi.
Maraming salik ang nakaapekto sa reaksyon ng katawan sa caffeine, kabilang ang kalidad ng tulog, sapat na pag-inom ng tubig, nutrisyon, antas ng stress, at pangkalahatang kalusugan. Ngunit naniniwala ang maraming tao na nakatutulong ang turmeric upang magkaroon ng mas balanseng simula ng araw. At lalo na para sa mga nakatatanda, napakahalaga ng pagkakaroon ng pare-parehong enerhiya. Habang tayo ay tumatanda, mas kapansin-pansin ang biglaang pagbabago ng enerhiya. Kaya naman nagiging mas mahalaga ang mga simpleng gawi na sumusuporta sa matatag na sigla. Suporta sa malusog na pagtugon ng katawan sa pamamaga. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakakuha ng pandaigdigang atensyon ang turmeric. Pamamaga o inflammation. Malamang ay maraming beses mo nang narinig ang salitang ito. Ngunit ano nga ba talaga ito? Ang inflammation ay isang natural na proseso ng katawan upang tumugon sa pinsala at impeksyon. Sa maikling panahon, mahalagang bahagi ito ng paggaling. Nagkakaroon lamang ng problema kapag ito ay nagiging sobra o nagpapatuloy sa mahabang panahon. Sa loob ng maraming dekada, pinag-aralan ng mga mananaliksik kung paano maaaring makatulong ang iba't ibang pagkain at plant compounds sa pagsuporta sa natural na inflammatory response ng katawan. Ang curcumin, ang pangunahing sangkap ng turmeric, ay isa sa mga compound na patuloy na kinagigiliwan ng mga siyentipiko. Hindi ito nangangahulugan na ang turmeric ay lunas sa mga inflammatory condition. Ngunit ipinapaliwanag nito kung bakit maraming taong interesado sa healthy aging ang nagbibigay pansin dito. Habang tayo ay tumatanda, mas nagiging mahalaga ang pagsuporta sa pangkalahatang kalusugan. Maraming nakatatanda ang naghahanap ng simpleng lifestyle habits na maaaring makatulong sa pangmatagalang kalusugan. Para sa ilan, ang pagdaragdag ng turmeric sa kanilang kape ay isang madaling hakbang tungo sa layuning iyon. Kalusugan ng utak at mental na focus. Pag-usapan naman natin ang isang bagay na halos lahat ay gustong mapanatili habang tumatanda. Ang utak. Maraming tao ang mas natatakot mawala ng talas ng isip kaysa sa iba pang aspeto ng pagtanda. Gusto nilang maalala ang mga pangalan. Manatiling mentally active. Mag-isip ng malinaw. Lutasin ang mga problema. Masiyahan sa mga pag-uusap. At manatiling independyente hanggat maaari. May reputasyon na ang kape sa pagtulong sa alertness at concentration. Isa ito sa mga dahilan kung bakit milyon-milyong tao ang umiinom nito araw-araw. Ang turmeric naman ay patuloy na pinag-aralan ng mga siyentipiko na interesado sa malusog na paggana ng utak. Patuloy nilang sinusuri kung paano maaaring makipag-ugnayan ang mga compound ng turmeric sa mga prosesong may kaugnayan sa cognitive health. Patuloy pa rin ang mga pag-aaral at marami pang katanungan ang kailangang masagot. Ngunit ang lumalaking interes na ito ng siyensya ang isa sa mga dahilan kung bakit tumataas ang popularidad ng mga inuming may turmeric. Maraming regular na umiinom ng turmeric coffee ang nagsasabing mas matalas ang kanilang pag-isip sa buong araw. Mas mahusay ang kanilang focus. Mas malinaw ang kanilang konsentrasyon. At mas mataas ang kanilang produktibidad. Muli, magkakaiba ang karanasan ng bawat tao. Ngunit ang posibilidad na masuportahan ang pisikal at mental na kalusugan sa pamamagitan lamang ng isang simpleng inumin sa umaga ay isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na sumisikat ang turmeric coffee. Kaginhawaan ng mga kasukasuan at mas magandang pagkilos. Narito ang isang paksang nagiging mas mahalaga habang lumalagpas tayo sa edad na 50. Pagkilos o mobility. Kapag bata pa tayo, madalas ay hindi natin pinapansin ang kakayahang gumalaw. Paglalakad. Pag-akyat ng hagdan. Pagbangon mula sa kama. Pagbubuhat ng mga grocery. Pakikipaglaro sa mga apo. Parang napakadali ng lahat ng ito. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, maraming tao ang nakakapansin ng pagbabago. Mas madalas ang paninigas ng katawan. Mas mahirap ang ilang galaw. At mas matagal ang recovery pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang naghahanap ng natural na paraan upang suportahan ang aktibong pamumuhay. Matagal nang iniugnay ang turmeric sa mga tradisyonal na paraan ng pangangalaga sa kalusugan na may layuning suportahan ang kaginhawaan at paggalaw ng katawan.
Maraming regular na gumagamit ng turmeric ang nagsasabing mas nagagawa nilang manatiling aktibo. May ilan na nagsasabing mas kaunti ang kanilang paninigas habang ginagawa ang pang-araw-araw na gawain. Ang iba naman ay natutuwa lamang na nakapagsasama sila ng isang kilalang pampalasa sa kanilang wellness routine. Siyempre, walang pagkain ang kayang pigilan ng tuluyan ang proseso ng pagtanda. Ngunit ang mabubuting gawi ay kadalasang nakagagawa ng makabuluhang pagkakaiba sa ating nararamdaman sa paglipas ng panahon. At ang pagpapanatili ng mobility ay isa sa mga susi upang mapanatili ang kalayaan at magandang kalidad ng buhay. Suporta mula sa mga antioxidant. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang isang bagay na nangyayari sa loob ng iyong katawan bawat segundo. Oxidative stress. Maaaring mukhang komplikado ang terminong ito, ngunit simple lamang ang pangunahing ideya. Araw-araw, nalalantad ang katawan sa normal na proseso ng metabolismo at iba't ibang environmental factors na maaaring makalikha ng mga hindi matatag na molecule na tinatawag na free radicals. Kapag dumami ang mga free radicals, maaari itong magdulot ng cellular stress. Dito pumapasok ang papel ng antioxidants. Tumutulong ang mga antioxidant upang ma-neutralize ang mga hindi matatag na molecule na ito. Maraming masusustansyang pagkain ang naglalaman ng antioxidants. Mga prutas, gulay, mga halamang gamot, mga pampalasa. At kapansin-pansin, parehong may antioxidant compounds ang kape at turmeric. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naakit ang mga taong may malasakit sa kalusugan sa kombinasyong ito. Sa halip na tingnan ang kape bilang simpleng pinagkukunan lamang ng caffeine, nakikita nila ito bilang isang inumin na may iba't ibang natural na compounds. Kapag nilagyan ng turmeric, lalo itong nagiging kaakit-akit para sa mga taong naghahanap ng mga pagkaing mayaman sa antioxidants. Hindi ibig sabihin nito na ang turmeric coffee ay isang mahiwagang anti-aging solution. Ngunit ipinapaliwanag nito kung bakit marami ang yumakap sa trend na ito. Suporta sa pamamahala ng timbang. Isa pang dahilan kung bakit may mga taong nagdaragdag ng turmeric sa kanilang kape ay ang pamamahala ng timbang. Maging makatotohanan tayo. Walang pampalasa ang kayang tunawin ng mahiwaga ang taba sa katawan. Kung mayroon mang ganoong sangkap, matagal na sana itong alam ng lahat. Ang malusog na timbang ay nakadepende pa rin sa tamang pagkain, regular na paggalaw, sapat na tulog, at pagiging consistent. Gayunpaman, maaaring makaapekto ang kape sa gana sa pagkain at antas ng enerhiya para sa ilang tao. Marami ang nagsasabing nababawasan ang kanilang pagnanais na mag-snack sa umaga pagkatapos uminom ng kape. Ang turmeric naman ay madalas ding bahagi ng mga wellness routine na nakatuon sa mas malusog na pamumuhay. Dahil dito, maraming tao ang gustong pagsamahin ang dalawa. At kung minsan, ang maliliit na gawin na ito ang nagkakaroon ng malaking epekto paglipas ng mga buwan at taon. Bakit maraming nakatatanda ang sumusubok ng turmeric coffee? Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng mga salik na ito, madaling maunawaan kung bakit naging napakapopular ng turmeric coffee sa mga nakatatanda. Simple ito. Mura. Madaling ihanda. At pinagsasama nito ang dalawang sangkap na matagal nang tinatangkilik ng maraming tao. Para sa ilan, ang pangunahing dahilan ay enerhiya. Para sa iba, ang potensyal ng mga benepisyo sa kalusugan. At para sa marami, ito ay simpleng kaginhawaan ng pagsisimula ng araw gamit ang isang mainit na inumin na parehong masarap at may layunin. Ngunit bago ka tumungo sa kusina at magsimulang maglagay ng maraming turmeric sa iyong kape araw-araw, may mahalagang bagay kang kailangang malaman. Dahil bagamat maaaring may potensyal na benepisyo ang turmeric coffee para sa maraming tao, hindi ito ang tamang pagpipilian para sa lahat. Sa katunayan, may ilang pagkakamali na maaaring magdulot ng masamang pakiramdam sa halip na mabuting epekto. At may ilang tao na dapat maging mas maingat bago gawing araw-araw na gawi ang pag-inom nito. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga pinakakaraniwang pagkakamaling ginagawa ng mga tao, ang mga panganib na hindi binabanggit ng maraming video, kung sino ang dapat umiwas sa turmeric coffee, at ang pinakaligtas na paraan upang maisama ito sa iyong pang-araw-araw na rutina. Tiyak na hindi mo gugustuhing palampasin yon. Mga pagkakamali, panganib, at ang pinakamainam na paraan ng pag-inom ng turmeric coffee.
Sa puntong ito, malamang na naintindihan mo na kung bakit napakaraming tao ang nagdaragdag ng turmeric sa kanilang kape tuwing umaga. Simple ang kombinasyon. Abot kaya. Madaling gawin. At maraming tao ang nasisiyahan sa kakaibang lasa nito at sa mga benepisyong inaasahan nilang makuha mula rito. Ngunit narito ang isang bagay na hindi sinasabi ng karamihan sa mga video. Dahil lamang sa natural ang isang bagay ay hindi nangangahulugang ito ay tama para sa lahat. Sa katunayan, isa sa pinakamalaking pagkakamaling ginagawa ng mga tao ay ang pag-aakalang kung mabuti ang kaunti, mas mabuti ang marami. Hindi ganoon gumagana ang katawan. At pagdating sa turmeric coffee, may ilang simpleng pagkakamali na maaaring magdulot ng hindi magandang karanasan sa halip na positibong resulta. Bago mo subukan ang trend na ito, pag-usapan muna natin ang mga bagay na kailangan mong malaman. Pagkakamali bilang isa, sobrang daming turmeric. Ito marahil ang pinakakaraniwang pagkakamali. May nanood ng video online. Narinig niya ang tungkol sa mga potensyal na benepisyo ng turmeric. Natuwa siya. At sa halip na maglagay ng kaunting turmeric sa kanyang kape, nagbuhos siya ng ilang malalaking kutsara nito. Simple ang iniisip. Mas maraming turmeric, mas maraming benepisyo. Ngunit hindi palaging ganoon ang reaksyon ng katawan. Malakas ang lasa ng turmeric. At para sa ilang tao, ang sobrang dami nito ay maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam sa tiyan. Ang iba ay maaaring makaranas ng kabag, pananakit ng tiyan, o pagduduwal. Lalo itong totoo para sa mga hindi sanay na kumonsumo ng turmeric ng regular. Tandaan, ang turmeric ay isang pampalasa. Dapat itong maging dagdag lamang sa iyong rutina, hindi ang mangibabaw dito. Maraming tao na matagumpay na naisama ang turmeric coffee sa kanilang buhay ay nagsimula sa maliit na dami at unti-unting natukoy kung ano ang pinakamainam para sa kanila. Kadalasan, mas maganda ang resulta ng pagtitiyaga kaysa sa pagsobra. Pagkakamali bilang 2, nakakalimutan ang black pepper. Kanina ay napag-usapan natin ang curcumin, ang compound na nagbibigay ng malaking interes sa turmeric. Nabanggit din natin ang isang mahalagang hamon. Hindi madaling nasisipsip ng katawan ang curcumin kapag ito ay nag-iisa lamang. Dito pumapasok ang black pepper. Ang black pepper ay naglalaman ng natural na compound na tinatawag na piperine. Maaaring makatulong ang piperine upang mapabuti ang pagsipsip ng curcumin. Ito ang dahilan kung bakit maraming turmeric supplements at tradisyonal na recipe ang pinagsasama ang dalawang sangkap na ito. Gayunpaman, maraming tao ang hindi na naglalagay ng black pepper. Ibig bang sabihin nito ay wala nang silbi ang turmeric kapag walang black pepper? Hindi naman. Ngunit maraming eksperto ang naniniwalang mas mahusay ang pagsipsip kapag pinagsama ang dalawa. Ang magandang balita ay kaunting kurot lamang ng black pepper ang kailangan. Hindi mo kailangang baguhin ng husto ang lasa ng iyong kape. Maliit na dami lamang ang kadalasang sapat na. Pagkakamali bilang 3, pag-inom nito ng walang lamang tiyan. May ilang tao na paggising pa lamang sa umaga ay agad nang umiinom ng malaking tasa ng turmeric coffee bago kumain ng kahit ano. Para sa ilan, walang problema rito. Ngunit para sa iba, hindi ito magandang karanasan. Ang kape mismo ay maaaring makairita sa sensitibong tiyan. At hindi otomatikong nalulutas ng turmeric ang problemang iyon. Sa katunayan, may ilang tao na nakakaramdam ng hindi komportable kapag umiinom ng turmeric coffee nang walang laman ang tiyan. Kung dati ka nang nakaranas ng pananakit o pagiging sensitibo ng tiyan pagkatapos uminom ng kape, mabuting obserbahan kung paano tumutugon ang iyong katawan. Mas gusto ng ilan na inumin ito kasabay ng almusal. Ang iba naman ay naghihintay muna na makakain ng kaunting pagkain. Ang mahalaga ay pakinggan ang mga senyales ng iyong katawan. Ang epektibo para sa isang tao ay maaaring hindi angkop para sa iba. Pagkakamali bilang 4, hindi isinasaalang-alang ang posibleng pakikipag-ugnayan sa gamot. Ngayon ay narito tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng video na ito. Kung ikaw ay umiinom ng mga gamot, lalo na kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang, mahalagang pakinggan ang bahaging ito. Maraming tao ang nag-aakala na ang mga natural na produkto ay hindi maaaring makaapekto sa mga iniinom na gamot. Sa kasamaang palad, hindi ito palaging totoo.
Ang turmeric ay naglalaman ng mga biologically active compounds. Dahil dito, maaaring hindi ito angkop para sa lahat. Ang mga taong umiinom ng blood-thinning medications ay dapat maging mas maingat. Gayon din ang mga umiinom ng gamot para sa blood sugar management. Hindi ito nangangahulugan na mapanganib ang turmeric. Ibig lamang sabihin nito na kung magdadagdag ka ng malaking dami ng turmeric sa iyong pang-araw-araw na rutina, makabubuting kumonsulta muna sa isang healthcare professional na pamilyar sa iyong medical history. Ganito rin ang prinsipyo para sa mga supplements, halamang gamot, at iba pang natural na produkto. Hindi nangangahulugan na ligtas na agad ang isang bagay dahil lamang ito ay natural. Pagkakamali bilang 5, pag-asa sa himalang resulta. Maaaring ito ang pinakakaraniwang pagkakamali sa lahat. Maraming tao ang nakakabasa ng mga dramatikong pahayag online. Nakakakita sila ng mga headline na nangangako ng kamangha-manghang pagbabago. May mga video pa nga na parang ipinapakita na kayang lutasin ng turmeric coffee ang halos lahat ng problema sa kalusugan. Ngunit ang realidad ay hindi ganoon kadramatiko. Ang turmeric coffee ay hindi himalang inumin. Hindi nito agad mabubura ang mga dekada ng hindi malusog na pamumuhay. Hindi nito mapapalitan ang ehersisyo. Hindi nito mapapalitan ang masustansyang pagkain. Hindi nito mapapalitan ang wastong pangangalagang medikal. At tiyak na hindi nito mapipigilan ang pagtanda. Ang maaari nitong gawin ay maging bahagi ng isang pangkalahatang malusog na pamumuhay. Isipin ito bilang isang maliit na piraso ng mas malaking palaisipan. Kadalasan, ang mga taong nakakaranas ng pinakamagagandang benepisyo ay yaong nagbibigay rin ng pansin sa iba pang malulusob na gawi. Sino ang dapat maging mas maingat? Bagamat maraming tao ang umiinom ng turmeric nang walang problema, may ilang individual na dapat maging mas maingat. Halimbawa, ang mga may problema sa gallbladder ay maaaring kailangang kumonsulta muna sa isang healthcare professional bago dagdagan ng malaki ang kanilang pag-inom ng turmeric. Ang mga taong madaling magkaroon ng kidney stones ay maaari ring makipag-usap muna sa kanilang doktor tungkol dito. Ang mga nakatakdang sumailalim sa operasyon ay dapat palaging ipaalam sa kanilang healthcare team ang anumang supplements o herbal products na kanilang ginagamit. At ang mga taong umiinom ng maraming gamot ay dapat maging maingat bago gumawa ng malalaking pagbabago sa kanilang dieta nang walang propesyonal na gabay. Muli, hindi ito nangangahulugang masama ang turmeric. Ipinapakita lamang nito na magkakaiba ang kalagayan ng kalusugan ng bawat tao. Ang pinakamainam na paraan ng paggawa ng turmeric coffee. Ngayon, pag-usapan natin ang isang simpleng paraan na ginagamit ng maraming tao. Magsimula sa iyong paboritong kape. Magdagdag ng maliit na dami ng turmeric. Marami ang nagsisimula sa humigit kumulang 1 kapat hanggang kalahating kutsarita. Maaari mo naman itong dagdagan o bawasan ayon sa iyong kagustuhan. Pagkatapos, maglagay ng maliit na kurot ng black pepper. Tandaan, hindi mo kailangan ng marami. May ilan ding nagdadagdag ng gatas, almond milk, oat milk, o iba pang paboritong creamer. Ang iba naman ay naglalagay ng kaunting cinnamon para sa dagdag na lasa. Haluing mabuti. Humigop. At obserbahan kung paano tumutugon ang iyong katawan. Ang layunin ay hindi gumawa ng pinakamalakas na turmeric coffee na posible. Ang layunin ay gumawa ng inumin na maaari mong ma-enjoy ng tuloy-tuloy. Ano ang dapat mong makatotohanang asahan? Marahil ito ang pinakamahalagang tanong. Ano nga ba talaga ang dapat mong asahan kung magsisimula kang uminom ng turmeric coffee? Maaaring wala kang mapansing anumang pagbabago pagkatapos ng unang tasa. At normal lamang iyon. Ang iba naman ay maaaring makapansin ng mas mahusay na alertness, mas malinaw na focus, o mas kasiyasyang karanasan sa pag-inom ng kape. May mga taong gusto lamang ang lasa nito. May iba na nag-enjoy sa ritual ng paghahanda nito. At mayroon ding natutuwa dahil alam nilang nakapagsasama sila ng turmeric sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang mahalagang salita rito ay pagiging makatotohanan. Ang mga malulusob na gawi ay kadalasang mabagal ang epekto. Unti-unting tumutugon ang katawan sa paglipas ng panahon. Bihira ang dramatikong pagbabago sa isang gabi lamang. Mas mahalaga ang consistency kaysa intensity.
Ang isang maliit ngunit malusog na gawain na inuulit sa loob ng maraming buwan ay kadalasang mas may malaking epekto kaysa sa matinding gawain na ginagawa lamang sa loob ng ilang araw. Konklusyon. Kaya, ano nga ba ang nangyayari kapag naglagay ka ng turmeric sa iyong kape? Sa loob ng humigit kumulang 30 minuto, maraming tao ang nagsisimulang maranasan ang pamilyar na pagiging alerto na karaniwang dulot ng caffeine. May ilan ding nagsasabing mas balanse at mas banayad ang pakiramdam kumpara sa pag-inom ng kape lamang. Sa paglipas ng panahon, maraming tao ang nagpapatuloy sa ugaling ito dahil sa mga potensyal na benepisyong iniugnay sa turmeric at sa kasiyahang dulot ng pagsasama nito sa kanilang pang-araw-araw na rutina. Ngunit tandaan, ang turmeric coffee ay hindi mahika. Hindi ito lunas sa lahat. At hindi ito kapalit ng malusog na pamumuhay. Ang tunay na sikreto ay hindi turmeric. Ang tunay na sikreto ay consistency. Ang palagiang pagkain ng masusustansyang pagkain. Ang palagiang pagiging aktibo. Ang palagiang pagkakaroon ng sapat na tulog. Ang palagiang pamamahala ng stress. At ang palagiang paggawa ng maliliit na desisyon na sumusuporta sa iyong pangkalahatang kalusugan. Ngayon naman, gusto naming marinig ang iyong karanasan. Nasubukan mo na bang maglagay ng turmeric sa iyong kape? May napansin ka bang pagkakaiba? Ibahagi ang iyong karanasan sa comment section sa ibaba. Maaaring makatulong ang iyong kwento sa ibang taong nag-iisip pa lamang na subukan ito sa unang pagkakataon. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, ibahagi ang video sa iyong mga kaibigan at pamilya, at bigyan ito ng thumbs up. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.